Ang sinabi, palagay ko, hindi iyan ang tamang sagot. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Madam Chair, palagay ko, hindi po siya sumagot sapagkat inu-audit. Yan po. Makikita po natin kung ano ang gustong palabasin nitong si Benny Abante. Sumagot po ang Vice Presidente dyan. Pero ang sinagot niya, ang sinasabi niya, palagay niya hindi yan ang tamang sagot. So may inaasahan po siya na isasagot ng Vice Presidente na naaayon sa kanyang kagustuhan. At dito po makikita natin kung gaano kabastos ang bishop na ito. Si Benny Abante po ay bishop ng isang relihiyon sa Maynila. Ituloy po natin ito. Niya ang sinabi niya, ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pag pwede ba, Madam Chair, makiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit ma-record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Vice President. Madam Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. Is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabi confidential fund. Sinabi ko budget. So yan po. Mahina yata ang tingin ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. So yan po. Makikita natin kung gaano kabastos at gaano kabalasubas ang representative na ito. Ito po ay congressman ng 6th District yata ng Maynila. So ganyan po siya kabastos at kabalasubas. At magtataka po tayo dahil siya naman ay sinasabi nila isang pastor. Pero siya lang po yata ang pastor na balasubas. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito. Merong pang karapatan. Naniniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya? Yun po ang tanong ko. Sagutin po niya yes or no. Ngayon, ayaw niya sagutin ng yes or no, sabihin niya sa akin ang sagot niya kanina ng paulit-ulit sa lahat ng mga tanong ng ating mga kulit. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. So yan po ang pinipilit po kasi ni Benny Abante na pasagutin ang naaayon sa gusto niya yung Vice Presidente. Pero knowing Vice President Sara Duterte, alam niyang gustong gusto siyang bitagin ng mga ito kasi nga kailangan nilang makagawa ng kaso para sa impeachment. Pero hindi po niya mapasagot ang Vice Presidente nang naaayon sa gusto niya at sumasagot po ang Vice Presidente kung ano ang gusto niyang isagot. At ito pong si Benny Abante, ang gusto niya at ang sinasabi niya, sa palagay daw niya ay hindi yun ang tamang sagot. Kaya po tinira siya ni BP Sara na yun ay opinion ni Abante at hindi opinion ng konstitusyon. Madam Vice President. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. Madam Chair, It's up to you. You are the presiding officer. Madam Chair, hindi ko po opinion yun. Nakalagay po sa Constitution yun tulad po ng budget. Tina po ang sinasabi nitong si Abante. Nakalagay ba sa konstitusyon yung sasabihin mong sa palagay mo hindi yun ang tamang sagot? So, dyan po huling-huli siya ni BP Sara. Nakalimutan niyo po kasi na ang kausap niya ay isang matinik na abogado. President natin, naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Naaayon sa konstitusyon. Ganoon din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya ng gobyerno ayon sa konstitusyon. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba doon?
Madam Vice President. Madam Chair, umikot na po tayo, bumalik na tayo sa simula. Natapos na yon, nasagot na. Ang sinabi, palagay ko, hindi iyan ang tamang sagot. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Madam Chair, palagay ko, hindi po siya sumagot sapagkat inu-audit lamang niya ang sinabi niya. O ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pag pwede ba, Madam Chair, makiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit mai-record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Vice President. Madam Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. Is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam, So, huwag na po nating paikot-ikutin pa. Dito pa lang po, halatang halata na itong si Benny Abante na hindi niya magustuhan yung isinasagot. Kaya ang sinasabi niya sa palagay niya, hindi yon ang tamang sagot. Kasi po, ang gustong-gusto nitong sina Abante at nitong grupo nitong nasa committee na ito na makuha at mabitag si BP Sara at makasuhan ng impeachment. Pero bulilyaso po sila palagi kasi hindi nila napaghandaan na si BP ay isang abogado at pinipilit nilang igisa o hulihin sa isang salita. Pero bilang abogado, napaka-wise po ni BP Sara at nahuli na naman niya si Abante doon sa pagsasalita niya ng sa palagay ko. So, ang kahulugan po nung sabihin na sa palagay ko ay sarili niyang opinyon, tama po yan. Kasi ipinapalagay niyang hindi sumasagot si Sara. Pero ang sinasabi po ng Vice Presidente ay sumasagot siya. Ang problema lang, hindi gusto ni Benny Abante yung kanyang isinasagot. Kaya po ang sinasabi nitong matanda na ito ay hindi sumasagot. So, yan po yung isang sistema, yan po yung isang technique nitong mga nasa committee na ito na igisa o hulihin si Sara. Pero kayang-kaya po silang paikutin ni Sara at doon po sa OVP budget, ipinaliwanag na po ni Sara na nasa kanila na ang desisyon kung ano ang gagawin. So, yan po. At isa pong napakatindi itong kabastusan na ipinakikita ni Abante. At pagkatapos po niyan, may mga naglabasan pong mga issue sa kanya. Ito pong si Abante ay may issue doon sa PDAP na 189 million. At bukod po dyan, mayroon din po siyang mga itinatagong yaman na nakalkal. So, pakita ko po sa inyo yung isa. So, yan po yung isang itinatago ni Benny Abante. Meron po siyang ganyan na ang halaga daw niyan ay 8 million. At bukod po dyan, marami siyang ari-arian na nakatago. So, naglalabasan po yung mga issue nitong mga congressman na ito. At nagtataka nga po ang mga tao, paano ba sila nagkaroon ng mga ganitong yaman. Ito pong si Benny Abante ay may isang parang resorts at meron pa siyang isang itinatagong yaman na bukas ibibigay ko sa inyo. Hindi ko lang nakuha yung eksaktong detalye. So, yan po yung bastos na Benny Abante. So, hanggang dito na lamang po at marami pong salamat. Paki-like and subscribe na lamang pong muli.